Ay, ito, breaking news. Sara Diskaya po. Nako, pinabantayan yung bahay niya sa mga pulis. Ayan po, nakikita nyo po sa larawan. May tent na po doon. May mga pulis na po doon naka-perform na. Nakapwesto na po. Na sabi, panoorin, nag-deploy ng mga pulis sa paligid ng St. Gerald Construction sa Pasig City matapos humiling ang kampo ng pamilya Diskaya ng Philippine National Police PNP ng security matapos ang nangyaring pambabato ng putik sa compound ng mga membro ng isang disaster survivor, ang Environment Group kanilang umaga September 4. Naunanawagan ang nasabing grupo kay Sara Diskaya na nadadawit ngayon sa investigasyon ng mga anomalyang flood control projects na lumabas na ito. Nako po, pabiktim. Sabi ng iba, nagalit ang taong bayan ulit sa ginawa na nagpatawag. Sabi, may mga nagsasabi, ano ba talaga kinakampihan ng pulis? Hindi po kasi nasa batas po kasi ng karapatan ng kahit sino po na humiling ng proteksyon sa ating mga kapulisan. No, hindi naman natin pwedeng ito rights po ng nila Diskaya to, no, habang ginugulong pa yung kaso, yung kanila. Hindi natin pwede sila tanggalan ng karapatan po. May karapatan din po sila. Pero syempre, hindi po maiwasan ang mga masasamang komento sa comment section ng mga tao. No, eto sampulan natin sa mga tao ngayon. Ayan, no. Depensa talaga nila na walang talagang hulog sa bansa natin. Oh. Pag mayaman nagnakaw ng kaba ng bayan, may proteksyon ng mga pulis. Pero pag mahirap ang nagnakaw, bugbog sa pulis. Only in the Philippines. Kasi may mga pangyayari kasing ganito eh. 'Di ba? Pag mahirap ka lang, nagtitinda ka lang sa bangketa at pinagbawalan ka, uhulihin ka pa ng pulis. Yun ang mga pangyayari, nakikita natin. Pero kapag mayaman ka, humingi ng proteksyon, puproteksyonan ka. Yun ang sabi ng karamihan, no? Pero syempre, sabi ko, karapatan po kasi ng tao na ito po ay hingiin sa ating mga kapulisan. Kanina po kasi yung mic ko palobat na. Pero ito, maayos na po siguro, no? Sana wag na malobat kasi kanina nagmamadali tayo eh. Kasi talagang tarantan-taranta talaga, nagkabatuhan niya, 'di ba? Talaga sa bahay nito eh, kaya nga nagkaroon ng pulis talaga dito eh. No, para hindi na maulit ito. Ngayon, hanggang kailan ang pulis na 'to? Ang tanong. Hanggang kailan po ang mga pulis na 'to? Panoorin natin. Ayun. Kulang na lang po lagyan ng mga sundalo. Hindi, ito. Mula na nangyari po kay Diskaya ang batuhan po, malamang po hindi na mawawala ng pulis dito. Bakit? May tent na oh. Naglagay na ng tent sila, ibig sabihin, hanggang sa nililitis ang kaso na to, baka abutin na isang buwan, may mga pulis dito. Wow, sana all. Sana all na gwardiya lang dati ang bantay. Walang nagawa gwardiya, ngayon kapulisan na. Para lumalabas, ginigisa tayo sa sariling mantika. Mga pasahod pa ng... Hindi, syempre, sabi ko nga sa inyo, hindi kasalanan ng pulis yan. Hindi rin kasalanan ng hepe yan. Karapatan po ng Diskaya po na sila ay proteksyonan at humingi ng proteksyon sa ating mga kapulisan. Wala silang may kasalanan dyan. Karapatan din naman, tao rin din naman sila. Pero nga lang, sa sitwasyong ito, para lumalabas kasi, pangit tignan. Di ba? Para lumalabas, pa-victim. Ang lumalabas, ang taong bayan pa, yung nagkari ng bato, yung may kasalanan. Di ba? Para bang, wala ganun talaga. Pag mayaman daw di ba? O eto, pag simple, mahirap na mayaman, nangangailangan ng proteksyon galing sa inyo, hindi nyo tinutulungan. Pero itong buhaya na proteksyon ng kawawa ang Pilipinas, lalo nagagalit po sa nangyari ngayon. Hustisya ay para sa mayayaman. Hustisya para sa magnanakaw. Ito na po siya sabi natin. Iisang tinig na naman sila. Hindi yan nagbabasat para kiki-comment lang. Hindi. Ikaw, totoong pangalan to, mga to. Hindi to mga dummy account. Isasakripisyo ba nila sarili nila para mag-comment? Hindi. Talaga masama lang loob nila sa nakikita nila. Hindi patas. Di ba? Sabi ko nga, karapatan talaga to at karapatan ng mga pulis to. Kaso nga lang, sabi ng mga sa comment, ang kapal na mukha daw ng mga to. Humingi pa daw ng proteksyon. Di ba? Oh, wow, binigyan talaga ng proteksyon gamit ang mga tax ng mga tao.
Nilinlang nila ang ordinaryong tao. Payan, pinabayaan na lang high gobyerno talaga natin, mga walang tamang gawa. Yan po nagsabi. Oh. May mga nagsabi pa nga dito eh. Ayan oh. Oh. Kapag mayaman, nakaw, protektado ng mga pulis. Pag mahirap, hahabulin ng mga pulis. Wow, sana all. Police protection, may sala. Di ba? Pag ordinary mayaman, nakaw ng tinapay, kulong agad. Pag bilyon ang nanakawin sa gobyerno, protektado ng mga pulis, kawawang Pilipinas. Yeah? Kung sa panahon ng Duterte yan, baka hindi lang pulis ang pumuprotekta dyan. Baka sino ba? Sabi na isa si Lucifer. Hindi naman. To protect people, not protect family or person. Samantalang yung kay OJC, imbis na protektahan ng mga pulis, binaboy nyo pa. Pero di natin masisisi ang list po kasi sumusunod lang sila sa utos ng opisyal na nilalason na rin ng maling sistema. Only in Marcos government, noong pa man at hanggang ngayon. Oh, ang dami, pabiktim na sila ngayon. Kabiktiman, Diyos ko. Kabuang na politiko, nagpagamit man o nagdusa man. Muoy. Oh. Ito pa. Bulok talaga ang sistema ng Pilipinas. Pag mahirap kulong, gaya ng mga nakaw. Yung nagnakaw ng mangga na matanda. Ito kasi nagnakaw ng matanda. Yung isa kasi, kumuha ng manggay matanda. Siguro, nangangasim siya. Kumuha siya. Nakulong, umiiyak. Samantalang yung iba, ng hold up, nagnakaw na, maya-maya nakalaya. Minsan nahulihan ng damo, artista nahulihan ng marijuana, nakalaya. Anak ng pating ba? Anak ng opisyal. Yung isa si Bonjing. Bonjing na rin yun kasi mataba eh. Matabang maitim eh. Bonjing, anak niya, nahulihan ng marijuana, absuelto. Di ba? Samantala yung isa, pumitas na ng mangga, nakulong. Di ba? Matindi. Uhaw. Uhaw na uhaw. Di ba? Mamaya natin basahin yan ha. Nanawagan ang kampo ng mag-asawang Sara at Curly Discaya kay Acting Philippine National Police Chief Jose Melencio Nartates. Naku, kung si Torre palalo ang chief nito, baka hindi lang ganyang karami ang pulis ang makikita nyo. Totoo lang. Baka may mga army pa yan. Padalang pa yan. Itawag pa kay boss. Boss, padala natin na army. Diba? Kasunod nito ang pangangalapag ng ilang militanteng grupo sa lugar. Hindi lang ang mga Diskaya ang naapektuhan dito. Kasama po yung inosenteng nakatira doon sa mga kapitbahay nila. Woo! Bakit naman yung mga kapitbahay nila matadamay? Pati ba naman yan gusto nyo pang sabihin na dadamay yung kapitbahay namin, concern kami. Bakit yung mga nasa flood control na damay? Hindi natin napanagutan. Hindi naman kayo sinisisi. Ang gusto lang namin, magsalita kayo. Bakit wala? Kailangan pa ng subpina. Di ba? Totoo hindi. Kailangan pa ng subpina. Ngayon, pangalawa, panguna, wala kayo. Si Sara lang ano doon. Asawa, bakit nawala? Di ba? Hindi namin dinamay ang taong bayan. Maganda ginawa namin. Kung maganda ginawa nyo, bakit di kayo humarap? Maganda mga kontraktor na namin, ayos namin. Bakit nagbaha? Hindi naman kayo bibintangan Tinatanong na naman kayo Huwag kayong umakto na parang guilty. Di ba? Tinatanong na naman kayo Hindi pa naman kayo sinisisi. Sana kung may kaso kayo, hinuli na kayo. May nagbintang ba sa inyo? Wala naman nagbibintang sa inyo Maski ako sabi ko, wag muna pagbintangan ng mga Diskaya kasi hindi pa naman sila napapatunayan talaga Malay nyo, malinis sila. Malay nyo, witness pala sila. Nakakapikon Kasi bakit? Tatanungin na naman kayo Tapos ganito, inosenteng nakatira doon, mga kapitbahay nila. Diba? Ng kapitbahay nila. Ano to? Ito, tingnan natin to. Nakakapag-init ng ulo. Ito, mag-iit ang ulo nyo ngayon. Panoorin nyo muna to. Mamaya tong video, ha? Mamaya to. Ito, panoorin nyo to. Baka sana mag-iit ang ulo. Huwag sana mag-iit ang ulo nyo, no?
Papailan po namin yung organizer ng criminal case. 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 Papailan po namin ang organizer ng criminal case, yung mga bumato. Eh, syempre, kasi mali nga naman yan talaga, binato yung bahay. Pero, hindi mo masisisi yan mga tao dahil sa galit ng kanilang nararamdaman. Hindi yan inutusan at binayaran. Di ba? O, palagay natin binayaran, inutusan. Bakit? Tignan mo yung nasa comment, bumasi kayo. Lahat ng tao kumakampi sa kanila ngayon. Sabi niya sa lahat ng rally ito nagustuhan ko. Ako inaamin ko mali yan eh. Oo, magkakaso yan. Pero parang lumalabas ngayon sa sitwasyon to, taong bayan pa ang may kasalanan. Biktima lang sila. Parang ganun eh. May pulis, may bantay, kakasuhan, parang biktima sila eh. Oo, pero hindi natin kinukundina kasi mali talaga ginawa ng tao kasi nga, pambababoy sa bahayan. Pero, sabi ko nga, hindi mo masisisi ang kalooban nila eh. Di ba? O ito, attorney, basahin mo to, attorney, basahin mo to yung mga comments sa'yo, ha? Basahin mo yung mga comments sa'yo. Samalin mo ang mga comments sa'yo. Public, ano ka rin, bayan, nanakawan, bayan pa ang kakasuhan. Di niya, tinakot nyo tao, takot, nanggigigil na sila. Aba, matindi sila, magsasampa ng kaso, ha. Sana dapat dumami pa mga organizer ng mga mag-rally. Ano? Tinitiyak din ng taong bayan, mabubulok kayo sa kulungan, mga buhaya. Ano to? Malamang, taong nakaupo, wala, kanta yan. Pag kami mananagot agad, pero kapag sila may atraso, wala namang lang may mental health problem kuno. Uunahin ka muna makatulong bago daw ang mga victim sa baha na nagrarally dyan. Kapal ng mukha, feeling victim. Di ba? Hindi ako may sabi niyan. Sila na naman. Nagkakaisang diwa, tunog na naman sila ng kanta nila. Napabiktim pa daw ang pamilyang yan. Di ba? At sila ngayon ang biktima. Correct! Sila ngayon ang biktima. Diba? Kaya yung nagnanakaw, kayo pa yung nagpapile ng case. Ayan, no? Mahirap to, makukulong pa yung mga bumoto sa kanila. Pati yung mga nagsasalita sa kanila, makukulong pa. Makakasuhan pa. Yun na mahirap. Diba? Isa na naman gusto nila yung magpaliwanag eh. Yan mga yan, hindi ko alam kung ano gusto nila yung mga bumoto sa inyo. Pero sabi, magnanakaw. Pero yung mga nasa social media at mga nasa Senado at mga vlogger, isa naman gusto. Ako nga, nanawagan ako, sabi ko, humarap na kayo para matapos na. Kung humarap kayo, sana makapagturo kayo. Kasi imposible na hindi kayo makapagtuturo, bakit sira-sira yung mga ginawa nyo? Diba? Paliwanag, bakit nasira? May mga picture kayo niyan, diba? Bakit nasira? Anong meron? Yan ba makapagsisira sa kanyang sarili? Bagyo, sinira? No, wala kang bakal eh. Yun lang, hindi nyo mapaliwanag, napakasimple. Di ba? Galit nyo yan ang realista para dumami sila punta dyan. Kukulat ang mga mukha galing naman sa nakaw. Hindi pa tapos yan. Pero may bantay na ngayon, inaasahan natin mga kapulisan na yan, baka permanent na yan dyan. Hindi natin alam kasi baka bumalik yung bukas, sa makalawa, sa makalinggo, lalo na hearing pa sa Monday ni Senator Marcoleta, baka mas lalong tumindi. Depende sa kanilang isasagot. Baka tumindi pa yan, galit nila. Siyempre, yung kapulisan dyan, nandiyan lang. Ang mahirap niyan, baka may magtawag ng rally na dyan. Nakaraakba yan, si Representative Percy. Kadenya, si Denya ba yun? Tapos yan, kung magsasalib-salib na lahat yan, siyempre, may pulis na naman. Di ba? Siguro, sabi niya ng iba may nabasa ako hindi kasi kalaban ng Diskaya ang gobyerno Pero kung kumalaban sa gobyerno to, parang malaki bulo ito. Totoo lang. Hindi kasi lumaban Hoy, wag natin hintayin na lumaban sa gobyerno ng Diskaya, hindi nila gagawin yun. Ang nilabanan nito kung sakali mapatunayan silang mali, taong bayan ang nilabanan. Di ba? Nakakapag-init kasi minsan totoo lang. Di ba? Yung kay Kibuloy, lumabas sa administrasyon, naggaganon. Di ba?
O, pag gusto talaga may paraan pag ayaw may dahilan Yan ang aksyon. Aksyon agad sa kabataan ibinuwelta. Mga kasalangin, salarin, sinungaling, salamin, sinong uunahin. Buti nga binato ang outik putik sa Indonesia, dinumugpat, diransak mga bahay, corrupt politician. Gagawa kayo ng katrataduhan pag nanakaw ka ba ng bayan tapos kayo pa may gana magkaso? Sirena, hindi ako yan sir taong bayan binabasa ko. Yan, simula ng pakita natin ang galit ng mga Pilipino para pati gobyerno Marcos matakot, pwede natin gawin. Yung mga politika, opisina nila na under public sana ang gawa ng ganyan. Private property kasi yan, tapos may sariling abogado pa. Tagilid mga ordinaryong tao sa kanila, hayaan natin muna sila, Senador Marcoleta mag-imbestiga. May punto, tama ka, Leobin. Tama ka. Pero syempre, hindi natin masisisi ang tao Kumbaga yung mga militanteng grupo na yan ngayon ang representative ng mga damdamin ng taong bayan na uhaw sa maayos na katwiran. Di ba? Kapal na mukha, gago. Loso ko lang pa yan, attorney, animal ka, magnanakaw yan. Hindi, trabaho ni abogado yan. Wala tayong magagawa, hindi kasalanan ni attorney yan. Trabaho ng abogado kasi yan Wala tayong magagawa Yan ang talagang parte ng buhay natin sa Pilipinas. Panoorin natin to. Eto, sa harap to ng DPWH, alam ko, binabato sila, naka-formation yung mga pulis dyan. Hindi naman layunin ng mga pulis o tagapagpatupad niyan na si Hepe, proteksyonan ang DPWH. Hindi po ganon. Ang gusto ng mga yan, yung rights ng bawat isa na huwag magkagulo. Hindi natin kinukonsintihan. Pero sabi ko nga, pinapaliwanag ko, kaya nagkakaganito ang tao dahil niya sa galit. Diba? Pero, in the overall, syempre, mali itong mga to. Mali ang pamamaraan. Tama yung galit nila, pero mali yung pamamaraan. Pero sabi ko nga, hindi natin masisisi sila sa bandang huli kasi nga, sa tindi ng galit nila. Di ba? Ikaw ba naman? Maski ako, halimbawa, hindi naman ako binaha, Hindi ako binabaha. Pero halimbawa, yung bahay ko, pinundar ko. 20 years kong pinundar. OFW ako. Tapos binaha. Malaman-laman ko, nagtanong ako, binabaha ba sa lugar na to? Hindi. Hindi po binabaha. Bakit binaha? Kasi palpak po yung ginawang flood control ng kontraktor. Talaga, sino kontraktor? Malalaman mo yung kontraktor na yun, Diskaya pala. Halimbawa lang Tapos, malalaman mo, hindi pala binaba dito, ba't binaba na ngayon? Hindi kasi sir, palpak saka ghost pala, wala. Wala? Oo. Aba, maghihimagsig ako, baka isa ako sa makibato dyan Di ba? Hindi mo masisisi. Ako, pag ako, bababat, di ba? Sabi nga ng iba nababasa ko sa ibang comment na Granada daw Baka daw bato hala, may, di ba? Nagbato daw kasi sa Indonesia, may nagbato daw ata ng Molotov. Tapos Granada daw. Sumabog, parang nagkasunog daw doon. Di ba? Yung mga tao nagkagulo na. Tapos yung mga gamit, kukunin. May mga nabasa ko, kunin ang mga gamit niyan. Yung mali naman yung kababayan, huwag niyong gagawin yan. Kasi kahit anong bagay, hindi sa inyo yung bahay ng Diskaya na yan, kung gaano mang kasalanan ginawa nila, payo ko lang huwag niyong kukunin. Halimbawa, nagkagulo na, huwag kayo kukuha ng gamit. Huwag kayo matakaw. Bakit? Kasalanan pa rin yan Pagnanakaw pa rin yun. Kahit gaano kasama yung tao na yan, pag kinuha mo gamit na hindi sa'yo, pagnanakaw yun. Kasi ang dami ko nabasa comment section kunin daw ng lahat ng gamit ng Diskaya. Mali naman yun. Huwag naman ganun. Huwag na dumating tayo sa ganung punto. Diba? Kalayaan kasi mag-rally, mag-protest Pero syempre, huwag tayo makakapanakit. Diba? Hanggat maaari, huwag tayo mag-gaya sa Indonesia. Pero wala, hindi mo masisisi Pero hanggat maaari talaga, huwag na yon. Palagutin na lang natin sa batas to, mas masakit yon. Oo. Kasi, sabi niya nila, mas masakit ang salita kaysa sa gawa. Diba? Kung yung gawa, batuhin mo yan, ano mangyayari? Makukulong ka pa. Diba? Magnanakaw ka pa dyan. Diba? Galit na galit yung mga tao sa mga kabilasyon.
Nakashield, wala magawa eh. Sa harap yata ito ng DPWH po to. O, ito pa. O. Binabato po to. Ayan o. May mga bumabato. Takot din bumato isa, takot din eh. No? Hindi seryoso siya eh. O, andyan yung mga pulis, may tubig, may parang pero iba't ibang militanteng grupo ng bato ng paint bomb sa harap ng DPWH. Nako, hirap tanggalin yan. Kung yung totoong paint bomb yun ha, mahirap tuklapin sa simento yan. Kailangan pa ng thinner dyan. ng paint remover. Hindi, buti niya walang bugok na itlog eh. Naku, oo. Sabihin ko sa inyo ha, pag may bugok na itlog binato dyan, kahit isa lang. Yung, alam yung, ayoko magturo eh, pero, hindi, sige, kukwento ko na lang. Nung araw kasi, may itlog, yung tito ko, kwento niya, uso kasi mga 1980s eh, 70s eh, talagang mga barkada, batuhan, yung mga gang-gang, alam mo yun, talagang, yung itlog tutusukin ng karayong 1 pesos lang. Sariwang itlog pabubulukin ng 3 months. Hindi syempre, itim na itlog eh. Pag binato mo yon, sabihin ko sa inyo, 100 doble ng patay na daga. Ganun kabaho, sobra. Hindi mo kakayanin, kailangan mo ng gas mask. Yung mga pulis. Pag binato mo ng bugok na itlog, ako, sabihin ko sa inyo, grabe yun, grabe. Sabi ng chewing ko yun. Buti walang buwabato ng bugok na itlog. No? Ako, wag naman. Apektado at 10 bugok na itlog. Sabi ko sa inyo, hula sa lahat ng tao dyan, hindi kaya ng amoy, promise. Hindi. Ako, sa akin, di kaya amoy yun. Ewan ko sa inyo, kakayanin nyo. Masakit sa ilo, nakakahilo, nakakaimbito ka mo, susuka ka. Diba? Grabe amoy. Ayan Kita nyo matindi to. Batuhan talaga, isa pa, Ano pinambabato niya mga yan? Paint bomb, may saging patambi na to. Diba sabi niya na iba, batuhin daw ng Granada. Wag naman, yung mabira naman. Ano na yun, massive ano na yun. Yan ito. Ang nakakatawa dito, may dala silang paintbrush, di ba? Paint spray. Tapos may pambakat sila na sa itang magnanakaw. Talagang pinagandaan eh. Magnanakaw! Ikulong! Magnanakaw! Ayan tingnan mo. Ayun may pambakat sila para sa damit. Meron sila eh. Nina po kasi sinugod. Ito si Claire Castro. Tignan natin sagot. Kayo na humusga sa sagot ni Claire Castro. Tama naman siya. Hindi pwede ng gulo. Pero painggan nyo na lang. Po ng mga disaster survivors at environmental groups, yung compound po ng mga Diskaya sa Pasig. Nagbato po sila doon ng putik at nag-spray paint po ng word na magnanakaw doon po sa gate ng St. Gerard Construction. May paghahanda or may panawagan po ba ang Malacanang para hindi po humantong sa Indonesia style of rally kung saan po doon laganap yung looting? Kasi po labis po yung pagkagalit ng mga tao and baka din po sa atin lumabas po yung galit ng mga tao through that way po sa mga nabunyag po na anomalies sa flood control projects. Hindi po na naisin ng Pangulo na ganito ang mangyari. Sabi nga po ng Pangulo, sinusunod po natin ang due process. Due process. Due process. Due. Monthly due ng flood control. Sinisingil na kayo. Yung mga tauhan, si Bonjing, mga tauhan pa niya ni Bonjing, monthly due process. Yung pagdanakaw, walang proseso. Nakaw lang. Sige, bira, banat, nakaw. Walang process. Yung maniningil na yung ninakawan, due process na. Hindi, wala tayong magagawa. Yun ang batas eh. Hindi ko didepensa na gawin ng mga tao na huwag mag-due process.
Ang nakakapikon lang kasi, yung nagnakaw yung mga ito, tapos sila ngayon ang hihingi ng due process. 'Di ba? Parang may mali. Bagay, karapatan nila yon. Pero, hindi maiwasan ng taong bayan na magsalita na tulad nito. 'Di ba? Eh, wala naman, baka may magsabing opisyal dyan. Munting kaalaman, huwag kang magsalita ng ganyan. Wala naman ninakaw eh. Ano walang ninakaw? 555 billion? Ganito lang nangyari, walang nakita. Nakakaintindi ba kayo ng kaluluwa? Ghost! Nakakaintindi ba kayo? Walang nakita? Ano sabi? Kasi may nakita ko yung mga, hindi ko alam kung tanso yun o yung mga maki-BBM masyado. Sinamba na si BBM. Sabi wala daw ninakaw sa flood control. Naayos naman talaga. Masyado lang talaga defensive yung mga DDS daw. Bugok! Saan mo nakuha yun? Saan nyo nakuha yung ganong katuwiran? Ano wala ninakaw? Ano to, imagination ng lahat ng tao? Yung baha, imaginary lang pala yun? Guni-guni lang pala yung baha na yun? Sige nga, pinapack-check nga ng panahon ngayon eh. Nakakapag-iit ng ulo mga kababayan eh. Pero yung sabihin mo, wala naman ninakaw. At hindi naman siya sabing direktang walang ninakaw. Pinatutunog nila na parang walang ninakaw. Pwede ba yun mangyari? Ngayon, may nagnanakaw pala. Yung nagnakaw yung mga salarin. Hindi pa lang kung sino ha. Tamaan na kung tamaan. Bato-bato sa langit. Nagpaalam ba sila? May due process ba silang ginawa sa taong bayan? Wala. Ngayon yung mga ninakawan naniningil. Humihingi kayo sila ng due process? Wow naman, sabi ni Babalu. Sa mga kapwa nating Pilipino, ang pag-iimbestigang ginagawa po ng Pangulo, ang pag-uutos na imbestigahan lahat, ay para din po sa taong bayan. Pero hindi po ninanais na magkaroon ng kaguluhan dahil lamang sa may mga maling information. Dahil ito daw ay ginagamit para mas paalabin ang galit ng mga Pilipino. Hindi po yun ang nais ng Pangulo. Alin ang ginagamit para paalabin ang galit ng Pilipino? Alin yun, ma'am? Ulitin niya natin, alin yun? Lamang sa may mga maling information. Dahil ito daw ay ginagamit para mas paalabin ang galit ng mga Pilipino. Hindi po yun ang nais. Ma'am, hindi na kailangan paalabin ang galit ng Pilipino, ma'am. Sapat na yung baha na makita na galit ng Pilipino. Ma'am, hindi na kailangan yan, ma'am. Wala pong fake news ditong pinalalabas. Ako nakasubay ba sa social media? Alam naman na marurunong po ang taong bayan, ma'am. Alam po nila kung fake news. Nakikisakay lang minsan sila. Halimbawa yung mga AI na ilabas. Fake news yun, siyempre magawa-gawa lang yung imaginary ng mga taong gumawa nun. Na si contractor daw, ganyan-ganyan, doon, wala naman. Si BBM, saka si Romualdez, magkasama, pinagagalitan ni dating general, wala na, ayun, okay yun, nakikisakay lang yung tao. Pero yung ito, yung realidad, ma'am, wala po nakikipake news, ma'am. Totoo po lahat ng nangyayari. Ma'am, baka po nananaginip kayo, ma'am. Pakitapig naman yun, bakigising naman, Pangulo. Na isang Pangulo ay maliwanagan lahat tayo kung ano nangyayari sa mga maliwanagan. Naliligaw ako. Asan ako? Sir, kailangan ko maliwanagan. BBM, paliwanag mo sa akin anong nangyayari? Bakit nagbabaha? para mas paalabin ang galit ng mga Pilipino. Hindi po yun ang nais ng Pangulo. Nais ng Pangulo ay maliwanagan lahat tayo kung ano nangyayari sa mga flood control projects at ano ba nangyayari? Hindi ko alam bakit nagbabaha. Ano to? Tubig ba to? Hindi to tubig eh. Baka paghuhukom na. Ano ba nangyayari? Sino may gawa? Baka nasa Amerika, nagsasakit-sakitan. maibigay ang nararapat sa taong bayan. So, inuutos naman din po ng Pangulo sa mga concerned government agencies natin, sa mga law enforcement natin, na huwag niyo pong hayaan na mangyari po ito. Tama naman. Tama naman si Ma'am Claire do, huwag hayaan to. Sabi ko kanina sa inyo, masama rin namang gawain to. Pero hindi mo masisisi pa rin sila eh. Sila na yan eh, sa kagalit eh syempre. Pinaghalong inis, galit. Meron silang ginawang para sa damit.
ngayon, kasalukuyan po talaga binabantayan ng pulis na yon mga yon. Binabantayan po sila ng mga pulis. Sabi nila protektado ng pulis. Hindi naman. Hindi sila proteksyon. Karapatan po ng mga tao yung kahit may kasalanan. Ayan karapatan po nila yan na humingi ng proteksyon. Tanggalin nga natin to. Hindi yan. Ito to. Buksan natin to. Nasaan na ba to? Karapatan lang po kasi ng mga karapatan din po ng mga tao yan, kahit gaano ka kasalanan sa mundong ito. Ayan karapatan nyo pa rin yan. Karapatan nila yan. Pero sa karapatan nila, andyan si Senator Marcoleta, mapatunayan may sala sila, pananagutan nila lahat yan. Hintay na lang tayo. Huwag tayo manghusga mula sa kanila. Diba? Maraming salamat po sa inyong lahat.